30 minutes natin itong i-vacuum para maubos talaga yung moist. Hello guys, welcome to my channel, Rogin DIY TV Mix. For today's video mga ka-DIY, no, mayroon tayo ditong kalas na aircon, no, window type aircon. Ito yung ginawa natin nung nakaraang buwan, no, mga 4 months ago. Dahil beginners pa tayo sa paggawa ng aircon, ayan, mayroong butas na hindi natin nakita. Kaya bumili tayo ng trapal pad para dito natin ilublob yung aircon na to. Dahil dati kahit anong lagay ko ng bula ng sabon, wala talaga, hindi ko makita. So ngayon ilublob natin dito sa trapal pad. Kaya mga ka-DIY, ayusin ko muna to at para pagbalik natin nakalublob na yung aircon natin, no. Ayan siya guys. Lagyan natin ng tubig para malaman natin kung saan yung leak. At dito tatanggalin muna natin yung koneksyon ng compressor para hindi siya mabasa, no. Dahil ibabad natin ito sa tubig. Tingnan natin kung hanggang saan kalalim ang tubig dito sa pan na binili natin, no. Dahil maganda sana kung mapuno natin yan, lagpas sa compressor, para makita din natin yung ibabaw. At dito mga ka-DIY, no, gamitin natin yung DIY compressor natin. Ayan, no, nagawa sa motor ng refrigerator yan. Ayan, sasaksak natin yung kanyang hose para makargahan natin ng hangin. Hindi nga pala tayo expert dito mga ka-DIY, no. Dahil lang sa YouTube mga ka-DIY, kaya nakakuha tayo ng idea at malakas lang din ang loob ko, kaya nagagawa ko rin to. Pwede nyo rin naman gawin mga ka-DIY, basta malakas lang ang loob nyo. Dahil sa akin naman yung aircon na to mga ka-DIY. So ayan, tuloy lang natin, no. Kabit natin yung red na hose sa may compressor ng aircon. Tapos tina-check lang natin yung mga kung baka may singaw, no. Higpitan lang natin, pero kamay lang siya mga ka-DIY, no. At isaksak na natin yung DIY compressor natin para makargahan natin ng hangin. Ayan mga ka-DIY, umaandar na yung ating DIY compressor. Tingnan natin yung gauge nya. Ayan yung gauge nya, yung kulay pula. Ayan, tumaas na yung magkarga lang tayo dyan. Nagkarga lang ako dyan ng 100 PSI, ano, dahil natatakot ako baka sumabog. Dahil sa hindi pa tayo sanay, kapa-kapa muna tayo, no. Dahan-dahan lang, huwag biglain. 100 PSI muna. Pag naramdaman natin na kaya naman, tsaka natin itaas. Pero sa tingin ko okay na yung 100 PSI at para safe naman tayo. Ayan mga ka-DIY, no, nasa 100 PSI na. So patayin na natin yung ating DIY compressor at i-close na rin natin tong valve na para hindi siya sumingaw. Tapos saka natin tanggalin yung hose na kulay red. Ayan, sa ating aircon nakakabit. So tanggalin na natin yan at lalagyan natin ng tubig yung ating trapal pan. At ayan mga ka-DIY, no, hintayin lang natin na medyo mapuno para malubog yung ating aircon. Ayan mga ka-DIY, no, marami na yung tubig at unti-unti na rin natin nakita yung kanyang singaw dahil lumagpas na yung tubig doon sa singaw. Ayan, no, bula-bula lang siya mga ka-DIY, oh. Ayan, no. Napakahina lang yan mga ka-DIY, no. Hindi natin mapapansin yan, pero tumagal siya ng 4 months bago siya naubusan ng prion. Dahil yung ginawa ko nung una yan, hindi talaga makita sa mga bula-bula, no, dahil napakahina lang talaga. Ayan, no, kunting bula-bula lang yan, napakahina lang yan mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, no, hihinangin natin yan para mawala yung bula, no. Ayan, no, kitang-kita naman, no. Oh, mahinang-mahina lang siya. So kahit ganyan kahina siya, no, pagdating ng 4 months talagang muubos yung prion mo. Dahil may singaw siya ng maliit na maliit. So chinik ko na rin yung iba dyan, wala namang singaw. Yan lang naman ang nakita ko.
So ayan mga ka-DIY, no, may natutunan naman tayong bago. Dahil first time nating magbabad ng ganyan, no, aircon sa tubig. Sa mga gusto mag-DIY ng mga aircon nila, ayan, huwag kayong matakot. Umpisa lang naman yan. Masasanay din tayo. Kailangan lang tiyagaan, dahil pag wala kang tiyaga, talagang hindi mo makikita yung butas na yan. Kagaya niyan, no, bumili pa talaga ako ng luna. Ayan, pag nakita na natin yung singaw, pasingawin na natin yung hangin na kinarga natin, no, bago natin hinangin, dahil baka masabugan naman tayo. Kailangan walang laman talaga na hangin yan bago natin hinangin. Paalala ko lang lagi mga ka-DIY, no, huwag natin kalimutan yung safety, dahil sumasabog yan mga ka-DIY. Nagtitipid nga tayo dahil nag-DIY, hospital naman abutin natin. Okay? Tapos pag wala na yung hangin mga ka-DIY, ubos na, tatanggalin natin yung valve seat dyan. Ayan, yung valve seat na yan, yung pinipihit ko, tatanggalin natin to para siguradong walang kulob. At dito naman mga ka-DIY, proceed na tayo sa paghihinang. Bago ihinang yan, linisin muna natin yung tube para mabilis kumapit yung panghinang natin. At kung may liha kayo, pwede nyo ring lihain para malinis talaga siya. At dito mga ka-DIY, no, puputulan ko lang yung tube na yan dahil nabubulok na. Nabubulok na yung dulo. Kaya puputulan ko lang yan, para sinangan ko na lang ulit para magsara. At sa paghinang naman ng silver mga ka-DIY, no, pag hindi pa tayo sanay, mag-practice muna tayo sa labas bago natin i-apply dyan, para siguradong marunong na tayo ng konti. Dahil sa akin mga ka-DIY, nag-practice muna ako sa labas. Dahil first time ko rin maghinang ng silver. Madali lang naman matutunan to mga ka-DIY, no? Dahil yung paghinang, panoorin mo muna sa YouTube para makakuha ka ng idea, no? Tapos lakasan lang ng loob. Ayan mga ka-DIY, no? Okay na yan, at palalamigin lang natin yan at itesting na natin. Ayan mga ka-DIY, malamig na, at ilublob na naman ulit natin sa pan, sa tubig, para testing natin kung may singaw pa rin. Kargahan natin muna ng hangin. Yung karga pala natin dito mga ka-DIY, no, 100 PSI pa rin. Sumubra na konti, okay lang. At matibay naman yung pagkahinang natin mga ka-DIY. At saksak muna natin yung ating DIY compressor para may magkarga tayo ng hangin. At ayan na yung karga natin mga ka-DIY, no, para makita natin kung bumubula-bula pa rin yung tubig. Dahil kung bumubula-bula pa siya, ibig sabihin may butas pa yan. Ayan mga ka-DIY, no, wala na siyang singaw, at nilagyan din natin ng bula yung ibang portion, pero wala mang singaw. Ayan mga ka-DIY, na-check na natin lahat yan, wala siyang singaw. Tanggalin na natin yung hose mga ka-DIY para ma-assemble na natin. Proceed na tayo sa susunod mga ka-DIY, no? At hindi ko na ipakita ang pag-assemble nito dahil may una naman tayong video, doon nyo na lang panoorin. Okay, ito na mga ka-DIY, no? Proceed na tayo sa ating pag-vacuum. Ayan, saksak muna natin ating vacuum para may connect na natin yung mga hose natin. Pag-vacuum nga pala mga ka-DIY, no, gamit natin yung low pressure, yung kulay blue, dahil yung red mga ka-DIY, yan yung high pressure, yung ginamit natin kanina pagkarga ng hangin. At yung kulay dilaw na hose, kabit na rin natin dito sa ating vacuum pump. I-vacuum natin to ng 30 minutes or higit pa para matanggal yung moist sa loob ng hose ng aircon. Tapos yung hangin, kailangan wala talagang hangin matira sa loob ng aircon. Ayan, i-on na natin yung ating vacuum pump, no? At i-vacuum natin to ng mga 30 minutes or higit pa. Ayan mga ka-DIY, nasa negative 30 na yung gauge natin. Okay na yan dahil lampas na ng 30 minutes yan. At tatanggalin na natin mga ka-DIY. Off muna natin yung kulay blue na gauge. Yan, sagad po natin yan, paka-off. Tapos patayin na rin natin yung vacuum pump. Tapos proceed na tayo sa pagkarga ng freon mga ka-DIY, no? Tanggalin lang natin yung kulay dilaw na hose dito sa ating vacuum pump, dahil ito na rin ang gamitin natin pagkarga, no? Dito natin ikabit yung cylinder ng freon. So,
At ito yung bulb na binili natin sa online, no? Ayan. Atras muna natin yung pin para maikabit natin sa cylinder. Dahil baka pag nakalabas yung pin, matusok agad yung cylinder, magsingaw agad. Ito yung cylinder natin, R10A para sa Prio natin. 650 grams yan. Hindi ko rin alam kung kasya yan, no? Kasi mayroon pa tayong pasingaw ng konti. At kabit na natin yung bulb, mga ka-DIY, no? Ayan. At ito yung bulb na to, mga ka-DIY. Pangalawang order na yan kasi yung una ayaw pumasok. Mali yung description na nakalagay. So ayan, kabit na natin yung dilaw na hose dahil proceed na tayo sa pagkarga ng preyon. Sa pagkarga pala ng preyon, mga ka-DIY, no? Dahan-dahan lang siya, open. Hindi pwede ibigla, baka mabulunan yung ating compressor. At dito, mga ka-DIY, no, check ko muna yung mga hose, baka may singaw. Masayang yung ating preyon dahil sakto lang yung binili natin. Dahil mamaya pagbukas ng preyon natin, yan, pagbukas natin dyan, magpasingaw pa tayo dun sa kabilang hose. Ayan, diin natin ng todo para mabutas yung ating tangke, no? Dahil may pantusok yan sa ilalim. Ayan, tapos pag nakatusok na siya, atras natin para may open na yan pag inatras natin dahil may butas na yung ating preyon, ating tangke. Tapos pasingawin natin dito ng konti para solid yung ating preyon, walang hangin. Ayan, okay na yan. Pigpitan lang natin ang todo para walang singaw. Tapos proceed na tayo sa ating pagkarga, no? Kargahan natin dito. Ayan, kinargahan ko na yan ng 50. Kargahan natin ng 50 para mayroon siyang pundo, no, bago natin paandarin yung aircon. Dahil pagkarga ng preyon, paandarin natin yung aircon. Pero bago ang lahat, kakargahan mo natin siya ng 50. Ayan, para may pundo siya. Ayan, mga ka-DIY, may pundo na siya na 50. Tapos paandarin natin. Ilang taon na kayo sa nagtatanim ng palay? Dito sa lupa na tinatanim mo na yung palay. Kasi importante sa balaga natin ang ating lupa. Sir, ang iba tatanong yan, bakit mo gusto kukumbinsin ang todo? So, itudo natin. Todo. Tapos yung preyon tank natin, mga ka-DIY, no, kailangan natin ipatayo yan dahil meron siyang liquid para pumasok yung liquid dun sa ating aircon. Ganun lang magkarga ng preyon, mga ka-DIY, no, para hindi na tayo magbayad sa mga gumagawa dahil ang mahal ng singil nila. Nagtanong kasi ako noong unang nasira to, no, namahalan tayo, kaya nag-decide ako na ako na lang gagawa. Balik tayo sa aircon natin, no. Ito yung amperes nito. Tingnan natin kung ano ilang amperes na. 2.76, 2.78. Kulang. 2.98, 2.98 dapat. So kulang yung preyo natin, no. Ito. Kulang siya ng konti. Pero malamig na. 2.78 na siya, pero malamig na siya. Dapat yan 2.98, no? So kulang tayo ng preyon. Mga ka-DIY, no? So dagdagan lang natin sa sunod. Mag-order lang tayo ulit ng preyon niya. At tatanggalin na natin to, mga ka-DIY, para maakyat natin sa taas at ikakabit na natin doon sa ating kwarto. Dahil doon ko nadagdagan ng preyon to pag nakabili na ulit tayo. Ayan, mga ka-DIY, no? Wala na siya, no? So tanggalin natin to, biglain lang natin to pagtanggal. Ganyan lang, oh. Ayan. Ayan. Hindi na siya. Tapos hindi ko na isasara yan, ano? Lalagyan ko lang ng takip. Ito. Lalagyan ko lang ng takip. Kasi kulang, Kulang ng preyon. Lalagyan ko lang sa takip. May rubber naman yan sa ilalim.
Ayan, may rubber naman siya sa ilalim. Kaya hindi siya maano. Ayan. Parang nakakatulong na rin yan. Yan. 2.80 amperes. So. 2.80 amperes. Okay, malamig na yan. Pwede na rin siya. Oh, malamig na. Malamig rin naman siya kahit kulang. Ayan, ipit na yan. At malamig na. Off muna natin mga ka-DIY, no? Ilang beses na akong nakaingin na ngayon, lagi nawawala. Kasi yung pakuha tayo mamaya ng yung Off muna natin. Tapos lagyan natin ito ng heat shrink. Ito. Anong sir, anong itsura? Yung bulaklak na yun. Ayun. Para mag-lock. Iba yung kaysa doon sa ating lupa. Sa native. Oo. Ganyan. Native natin medyo brown. Nakakontate ako magpag-kwan dyan. Kaya lang ay nag-pandemic nga. Ay siya yung kumukuha sa akin na ay ngayon may naiwan ng iba. Mas mabilis kasing lumago pa. So, yung gagawin ko ngayon na tissue paper. Isang taon, tapos yun na. Ayan. Ano ka na rin? Kailangan mo ng bumili. Ito natin ng konti. Okay. Okay na mga ka-DIY. Ayan. At yan lang siya, oh. 2.58. So 2.60, oh. 2.60 lang siya. Pero kulang yung preyon talaga. Hindi siya umabot sa 2.98, no? So ayan, bili na tayo ng panibagong preyon para dagdag sa kanya. Okay, at maraming salamat sa panonood. And please like and subscribe. Bye-bye.